mula sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IBC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay araw ng Biyernes. Thank God it's Friday. Ngayon po ay June 3 na, 2016. At muli, welcome po sa Radyo Vision sa Media ng Bayan. Sa pangalan po ni Ka Francis Casino, magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Alan Alianige. Magandang umaga Sir Alan. Magandang umaga din po sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Sa loob po na isang oras, samahan nyo kaming pag-usapan ang may init na issue dito sa ating bansa. Live po kaming mapapanood ngayon sa PTV4 at IBC 13. Live streaming naman po sa www.ptvnews.ph at maaari nyo rin pong i-download ang aming PBS Radio app o PBS Rap sa inyong mga app store. At kung gusto nyo naman pong makilahok sa aming talakayan at pagbati, maaari po kayong mag-text sa 0922-358-2679. Mga kaibigan, kami ho'y napapakinggan din hindi lang nationwide kundi worldwide sa www.pbs.gov.ph at pag nagbukas na ho yung page na yan, pakiclick nyo lang po yung buton ng DZRB Radyo ng Bayan. At maya-maya po makakasama natin live sa PTV4 ang ating kasama na si Audrey Goriseta para sa kanya mga balita ngayong umaga. Magandang umaga, Audrey. Okay, at syempre, mga kaibigan, sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, meron din tayong mga panauhin mamaya sa kabuuan po ng ating paglilingkod bayan. Ngayong Biyernes, unang Biyernes ng Hunyo, taong 2016. Para doon sa mga nagka-countdown, at 13 ho ang pagbubukas ng klase. Pasukan, yes. Good morning, Sir Alan. Isang malamig na umaga. Malamig ang studio. Malamig ang studio. Malamig din sa labas dahil kagabi po. umulan kagabi. Ano yun? Breather. Di ba? Magandang umuulan kahit paano na babawasan yung alinsangan. Di ba? Yung init ng panahon. Yes, naramdaman. At ayon nga po sa Pag-asa, tuloy-tuloy na po yung ganitong panahon. Of course. Na asahan yung mga pag-ulan sa hapon o gabi. Alam mo, Sir, napakaganda ng pagpasok din ng Hunyo, lalo na po sa ating OFW. Akala ko sasabihin mo naman yung No Smoking Month. No Smoking Month, oo. Okay, Sir Prats, hello. Kamusta ang celebration? Good morning, Kaka. Celebration. Alam ko, napuyat ka. Oo. Ay, yes. Kaya siya wala ngayon? Oo, napuyat. Hindi nakatulog na maayos. Napuyat dahil pinuyat ng apo. Sino ba na bang lolo ang makakatanggi sa paglalambing ng kanyang apo? Di ba? Sino ba naman ang tatanggi? Siyempre, pagka yung apo naglambing, ay kahit na hating gabi, talagang makikipaglaro talaga. So, get well soon, Lolo Francis. Talagang in-emphasize mo pa na Lolo Francis. Oo, mapatay na ako talaga dito. Lagot ka sa Lunes. Anyway, going back po sa ating mga OFW, dahil ngayon po ay madadagdagan na yung medical assistance nila na makukuha sa pamahalaan. Dahil nagsanib puwersa na po ang OWA at ang PhilHealth. Ito po yung magandang balita yan para sa ating mga Yes. overseas Filipino workers. Ibig sabihin, dagdag benepisyo para sa kanila. Tama ka diba? dyan, Sir Alan. Matagal na rin idinadaing ng mga OFWs na madagdagan ang mga benepisyo, lalo na yung mga benepisyong may kinalaman sa kalusugan. Yes, sa totoo kanila, yan. diba? Kasi di ba napakahirap, nagtatrabaho sila sa malayong lugar, tapos paano pag dun sila naabutan ng sakit, kinakailangan talaga nila ng tulong. So talaga double response ito ng pamahalaan. So ang mangyayari, para Sir Alan, kapag ka nagkaroon sila ng sakit, it's either abroad o dito sa bansa, dapat active member sila ng OWA at PhilHealth. Okay. Dalawa. When we say active member sila ng OWA at ng PhilHealth, nakatala ang kanilang mga pangalan, Yes. di ba? Meron silang mga records. At kung ano man ding mga munting obligasyon Yes, sa totoo PhilHealth at saka sa OWA, natutugunan nitong ating mga overseas Filipino workers. So, kapag maayos yung documentation ng mga yan, magko-qualify sila dyan sa binabanggit mong bagong MedPlus. programa Ito para po sa yung mga MedPlus OFWs. Tsaka yun, tama ka doon, Sir Alan. Ang mangyayari po dito,
tatapatan ng OWA yung tulong na ibibigay ng PhilHealth. At hindi problema po kung ma-diagnose kayo. Dreaded diseases po ito. Ibig sabihin yung mga nakamamatay talaga. Even yung mga EID or emerging infectious diseases, under po dito or pwede nila nga tulungan. Yes, sakop po nito. So, it's either ma-diagnose ka abroad or dito sa bansa, walang problema. Kung sa abroad, i-reimburse ng PhilHealth, then tatapatan ng OWA sa maximum of 50,000 at hindi mag-exceed. Every member po yon. Okay. Then kung dito naman po sa bansa, meron tayong mga PhilHealth accredited hospitals. Di ba po? 90 plus na po yan. 90+% ng hospital accredited na po ng PhilHealth. Kaya dobling tulong talaga. Actually, lumalawak na nga yung coverage ng PhilHealth. Pero mahalaga na sa puntong ito ay mas mapagtuunan din ang pansin ng ating mga overseas Filipino workers o OFWs. Effective po ito 60 days after yesterday kasi kahapon siya pinakilala sa publiko. So 60 days dahil i-craft pa po yung implementing rules and Yung regulations. IRR. So probably like August or September, pwede na mag-apply. In place na yan. Yes. Okay. Alright. Ngayon naman po, narito na ang ating words of wisdom ngayong first Friday ng Hunyo. Be happy for this moment. This moment is your life. Sa Tagalog po, maging masaya sa sandaling ito. Ang sandaling ito ang iyong buhay. Mula kay Omar Kayam. Ayan. Maraming salamat, Tito Omar. Being happy for this Ang moment. sasalong iyo. Ha? Sa'yo, ano po, Ano? Tito, kay kay Sir Francis Ka. Di ba po pagka is Tagalog version Kaka. medyo yun, mga old. So, Ayan. Ka-Omar, Ka-Obet. Okay, so Ka-Omar, tayo, Tito Kayam. Omar. Ayan, okay. Be happy for this moment. This moment is your life. Wag mo munang masyadong problemahin. Ika nga yung future. Kasi yung ngayon, yung kasalukuyan is what matters most. Di ba? Tama yan. At sabi nga po ni Sir Alan kanina, yung past is past. Ganon. Sabi mo kanina yun. Past is past. So, wag mo na isipin. Parang may pinaguhugutan ka na naman eh. Bakit may past is At saka past? sabi ng mga kabataan, mga kabataan talaga, di ba YOLO? You only live once. So, Ang kung ano lumipas ay lumipas na. Ang mahalaga yung ngayon. Di ba? Yes. Yung bukas baka hindi dumating yun eh. Di ba? Yun eh. So, live for the moment. live Ika for the nga, moment. oo. You only live once. Ano ba yan, mga kabataan talaga? Hugot na hugot talaga. Pero wala na tayo doon. Alin? Sa kanila, sa age nila. Wala ka na sa Wala edad tayo ng doon. kabataan. Bakit? I believe. Ayan. Anyway, sa punto pong ito, puntahan na natin ang ating kasamahan live sa PTV4 studio. Maghahatid po ng mga mainit na headlines si Jeng Margarejo. At narito naman si Audrey Goriseta para sa kanyang mga balita. Magandang umaga, Audrey. Konektado ka. Unang-una sa hanay ng ating mga balita, President-elect Rodrigo Duterte nangako sa ilalim sa metamorphosis o pagbabago ng asal kapag nanumpa na bilang Pangulo ng Bansa. Incoming President Rodrigo Duterte iminungkahi sa government network o sa PTV4 na lamang manood ng balita kung ipoboykot ng karamihan ng media outfits ang presidential coverage. Pagsipol sa isang reporter, biro lamang at hindi pambabastos ayon mismo kay President-elect Rodrigo Duterte. Red tape sa gobyerno, pinag-aaralan ng sugpuin ng susunod na administrasyon. At karagdagang medical assistance sa mga OFWs, ipatutupad ng PhilHealth at Overseas Workers Welfare Administration. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Nangako si President-elect Rodrigo Duterte na sasailalim siya sa metamorphosis o siya ay may malaking ipagbabago sa kanyang asal pagkatapos niyang manumpa bilang Pangulo ng Bansa sa katapusan ng Hunyo. Maghintay-hintay lamang umano ang publiko dahil hindi pa naman siya presidente ngayon. Ngunit ibang storya naman na kapag nanumpa na siya dahil magkakaroon na ng malaking pagbabago sa kanya. Mulaan niya sa isang alkaldeng matabil ang dila, magbabago na siya patungo sa pagiging isang pinuno ng bansa. Pangako pa niya magiging behave na siya kapag siya ay opisyal ng Pangulo ng Bansa. Sa ngayon, ninanamnampan ni President-elect Rodrigo Duterte ang mga nalalabing araw bago siya mahalal bilang Pangulo. Ayon kay Duterte, sinusulit na niya ang mga natitira pang araw na maaari siyang maging natural niyang sarili na may gaspang ang ugali, panay biro at palamura.
Sa iba pang balita, puspusan na ang ginagawang paghahanda ngayon para sa idaraos na Thanksgiving at Victory Party para kay President-elect Rodrigo Duterte sa Sabado sa Davao City. Partikular na tinututukan doon ay ang katutupad na seguridad ng mga otoridad. May report si Rocky Ignacio. Mas hinigpit ang ban ng Davao City Police ang seguridad kaugnay na idaraos na Thanksgiving Party para sa President-elect Rodrigo Duterte sa Sabado. Ayon kay Police Chief Inspector Milgray Santos, mahigpit ang pag-validate nila sa mga natatanggap na impormasyon para tiyakin ang kaligtasan ng lahat laban sa anumang banta ng karahasan. Sarili ma'am, kasi ang gusto lang namin malaman din, kasi itong sa Davao City kasi, dito kasi sa Region 11, we are involving the community or the public within terms of public safety. So that is why we are also encouraging everyone na malaman nila. We let them be aware of the incidents or what is happening, especially these personalities, para po alam din nila na ito pa lang to ay may mga ginawa ng hindi maganda at meron ng mga atrocities. And meron kaming information na itong mga grupong to ay may gagawing mga atrocities dito sa Mindanao. So no specific or particular place, but we are still validating those information. That is why we are also seeking help from the public to inform us about the whereabouts of these personalities. Nagpalabas sa mga larawan ng Davao City Police sa mga posibleng gumawa ng karahasan. Bahagi na rin ito ng pakikipagtulungan ng komunidad sa kampanya kontra terorismo. Paliwanag pa ni Dries, wala pa rin matibay na basihan na ang mga ito ay galamay ng international terrorist group katulad ng ISIS. Meron yung iba sa kanila, kiniklaim nila na they are supporters of Jemaah Islamiyah or they are supporters of the Islamic groups, no, yung sa ISIS, but hindi pa naman po confirm. We are still digging deeper sa information natin na nakukuha based on the facts na kailangan nating ma-validate din through our community. Bagamat nagpalabas sa mga larawan, hindi naman maituturing na imminent ang banta sa okasyon. Hindi naman ganun ka-intense or wala namang imminent threat, but itong mga to kasi we are receiving information na gagawa sila ng atrocities dito sa Davao City po. Ay, hindi lang sa Davao City, sa whole Mindanao po. We know particular place po. Dagdag pa nito na mahalaga ang kooperasyon ng komunidad para labanan ng banta ng karahasan. Pag meron po kayong information sa mga personalities po na ito, you can easily access sa ating isumbong mo kay CDTEX at line, yung 0925-823-3276, at saka yung sa Task Force Davao na hotline din na 0919-998-3386 at 0935-484-4865 or dial 911. Pwede po kayong mag-access din sa 911 para mas mabilis din po. Pwede nilang i-bato nila yan sa TOC or Tactical Operations Center ng Davao City Police Office po. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio, Davao City. Sa iba pang balita, tuloy-tuloy pa rin ang operasyon ng militar laban sa bandidong grupong Abu Sayyaf sa Sulu. Kasunod ito ng paggarantiya ng pamahalaan na mas paigtingin ang pagtugis sa mga kasapit ng rebeldeng grupo na responsable sa pagpatay sa Canadian hostage na si John Rydesdale sa Sulu. Bagamat hindi pa inilalabas ang buong detalye, sinabi ni Communications Secretary Sunny Coloma na nakatanggap na ng update tungkol sa nagpapatuloy na operasyon ng militar si Pangulong Aquino. Layon ng military at law enforcement operations na ligtas na mapalaya ang iba pang kinidnap na hostage ng grupong Abu Sayyaf. Samantala, kasabay ng pag-unlad ng teknolohiya sa bansa ay ang paglawak ng oportunidad para sa application developers at startup businesses. Nitong nakaraan lamang ay nabigyan na ng go signal ng DOTC ang Mover na isang startup logistic application. Halos katulad din ito ng Uber at Grab, ngunit imbis na pasahero, mga medium-sized cargo naman ang target nito. Ma-report si George Bandola.
Dahil sa patuloy na paglaganap ng information and technology sa bansa, lumalawak din ang oportunidad ng mga application developers at startup businesses. Sa sektor ng transportasyon, hindi lang sa Uber at Grab ngayon ang maaari nang ipatawag sa pamamagitan ng mobile apps, kundi ang startup logistics application na Mover. Katulad ng ibang ride-sharing applications, tumatanggap din ng private van owners ang original Filipino app na ito. Sabi ng developer na si Dennis Nang, imbes na pasahero, mga medium-sized cargo naman ang target nito. We are an on-demand delivery for big cargos, bulk cargos, and we don't co-load any bookings. Once you book a van, we just load your items. Mula sa mga furniture, appliances at balikbayan box, maaari itong ipabook sa Mover. May go signal na rin ng DOTC ang app-based logistics. Ang pinapalakas na information and technology din sa bansa ang sinasamantala ng mga technical service provider, lalo na sa marketing at revenue management. Kaya ang international brand na Service Source nagtayo ng country office ito para matugunan ang pangangailangan ng mga malalaking kumpanya. Mga kumpanyang umaasam ng market and revenue expansion sa mga country exposure nito. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola. Muling humarap sa media si incoming President Rodrigo Duterte kagabi, kung saan muling niyang nilinaw na ang umano'y mga tiwaling miyembro ng media ang kanyang tinutukoy sa usapin ng media killings. Hindi rin natinag si Duterte sa panawagan ng ilang grupo na i-boycott siya ng media. Ayon kay Duterte, kung ibo-boycott siya ng karamihan ng mga media outfits, iminungkahi niyang sa government network na lamang manood ang publiko o tumutok na lamang sa PTV4 o Telebisyon ng Bayan. Samantala, iginit ni President-elect Rodrigo Duterte na hindi isang uri ng pambabastos ang pagpito sa isang babae. Ayon kay Duterte, ang kanyang pagpito ay nangangahulugan lang na nais niyang tawagin ang atensyon ng isang tao o kaya'y nakikipagbiruan lamang siya. Umusbong ang isyong ito dahil sa pagpito niya sa reporter ng GMA7 na si Maris Umali habang nagtatanong siya kay Duterte sa isang press conference noong Martes ng gabi. Giit ni Duterte, kaugnay nito, walang anumang halong pambabastos ang pagpito niya noon kay Umali. Paliwanag pa ng susunod na Pangulo, hindi dapat agad i-assume ng tao na siya ang pinupunteriyan ng catcalling kung hindi lang naman siya ang nag-iisang tao sa lugar. Katwiran ni Duterte, hindi mapipigilan ni numan ang isang tao na pumito kung gusto niya. At ginawa rin niyang pagpito ay freedom of expression lamang. Ito'y maliban na lang, anya, kung sosobra na ang taong gumagawa nito at tuluyan ng manghaharas ng babae. At yan po naman ang unang bugso ng ating mga balita. Balik muna sa inyo, Prof. Allen at Sharina. Maraming salamat, Audrey Goriseta. Mga kaibigan, ang oras po natin sa buong Pilipinas, meron tayong 18 minutes na makalipas sa alas 6 ng umaga. Ngayon pong Friday, the 3rd day of June, taong 2016. At Sir Alan, buksan ko muna ang aking cabinet ng ating mga tagapakinig. Naimbag-abigat kakabsat handsome Sir Alan, Sir Francis, Ma'am Zarina. I love you, Radyo Vision, from retired Ano ba ibig PFP. sabihin ng handsome? Pogi po. Ay, tama ba? Gwapo. Akala ko kasi may kadugtong yon. Handsome ng mukha. Hindi naman, ano? Joke lang. Hindi. Actually, nauna nga si Sir Francis dito. So, handsama ni Sir Francis. Hindi. Nauna kasi. Joke lang. Get well to Sir Francis. Ito naman po. Morning, Ma'am Zarina. And Sir Alan. Binabati ko po ang pinsang ko na si Nonoy Arrogante dyan sa Gandara, Samar. Sina Sir Makabuwak ng Sultan Kudarat. Salam Sir and Ma'am, binabati ko po ng good morning ang mga pamangking ko at anak ko na si Fadzraina, Adzner, Iman Nabtu, Femusrina, Ren Mera, and Junior. At sa mga kapatid, ako po, si Akami from Ningholo, Sulu. Happy viewing to my nanay Neri Delgado, Nursing Delgado, Polen Palagar, Gonya Depas, mula kay Eli Hetalian ng Limarayon, Calbayog City. Maraming salamat po. Okay, dito ako. naman. Okay, aha. Good AM, Kuya Alan. Di po makakapasok si Papa. Ay, teka, mali. Iba yun. Galing pala kay Ka Francis yun. Si Kuya po okay, po yun. Eto, okay, aha. Never say anything you cannot do, nor do anything you cannot say. Absent. Juan Sumulong, retired Master Sergeant. James Serio, Calamba, Laguna. Ayan, happy morning sa iyo, Ma'am Sha. At Thank Sir you. Alan, nais ko lang batiin si
Longlong, Besar at Bosyong from RWL. Nako, good day Ma'am Sharena. Naalala ko yung kanta. May Sharona naman yun. At Sir Alan, araw-araw kami nakikinig sa inyo. Ang ganda pala ng boses ni Ma'am Sharena. Thank you Siguro sa personal, maganda siya at mabait. He. From LV Benavides, Eastern Samar. Napakaganda naman ho talaga. Mapa-telebisyon, mapa-picture, mapa-personal lalo na. Ayan. Okay. Sa puntong ito mga kaibigan, ang ating unang sigwada ng mga provincial reports. Bayan Patrol Report! Dahil ko na Sir Alan ang Lucena Radio ng Bayan kasama si Jigs Rodillas. Maganda umaga, Jigs. Konektado ka. Maraming salamat. Sinimulan kahapon ng umaga ang 2 araw na National Greening Program Summit o NGP Summit ng DNR na dinaluhan ng mga Provincial Environment at Community Natural Resources Officers at ganon din ang mga Extension Officers sa Calabarzon Region. Kahapon ay prinisenta ni DNR Calabarzon Director Reynolfo Juan ang NGP 2011-2015 milestones at ang nilalaman ng Executive Order 193 o kahalagaan ng National Greening Program. Sa 2 araw na summit ay pipiliin ang mga pinakamagandang NGP site kung saan dito ay ibabatay sa lugar na pinagtamnan, uri ng puno na itinanim, gaano kalawak ang nataniman at ang pinakamalaga ay ang survival rate ng mga puno. Samantala sinabi naman ni Penro Batangas Elmer Bascos na sila ay umaasa na silang mananalo sa kategoryang Best NGP Site dahil mataasan niya ang survival rate ng kanilang itinanim na mga puno. Nasa ilalim ni Penro Bascos ang Senro Batangas Siri at Kalaka. Malaki din ang chance ang manalo ang Calawag Quezon na nasa ilalim naman ni Senro Mabesa. Kasama na din sa NGP Summit ay ang team building ng bawat lalawigan at ang paghahayag ng mga nanalong participants sa cheering competition at iba pang patimpalak sa cultural night bukas ng hapon. Ang NGP Summit ngayong taon na isinagawa sa Batis Aramin Hotel and Resort sa Lokban, Quezon ay may temang Sustaining the Gains of the National Greening Program. Para sa Radyo Vision, Jigs Rodillas, Lucena, Media ng Bayan. Maraming salamat, Jigs Rodillas. Mga kaibigan, mula Lucena, punta naman tayong Radyo ng Bayan, Cebu City. Narito ang report ni Annabel Lagrosas. Annabel, good morning! Yes, mayong buntas. 46 na mga barangay kapitan sa lungsod ng Cebu ang sinampahan ng kasong kriminal at administratiba sa Visayas Ombudsman kahapon. Ito'y matapos na hindi tumalima ang mga nasabing barangay officials sa kautusan ni Cebu City Acting Mayor Margot Osmeña na isusuli na ang mga sasakyan na pinapagamit ng City Hall sa kanila para ma-inventaryo ang mga ito. Mismong si Osmeña ang nagsampa ng mga naturang kaso sa tanggapan ng Visayas Ombudsman dahil sa umano'y paglabag ng mga barangay officials sa Anti-Carnapping Act, Code of Ethical Standards for Public Officials and Employees, Grave Abuse of Authority, and Insubordination. Reaksyon ng mga sinasuang officials na mga miyembro ng Team Rama, hindi sila nababahala sa kasong isinampal laban sa kanila. Para sa Radyo Vision, Annabel Lagrosas, DYMR Cebu, Media ng Bayan. Thank you. Si Annabel Lagrosas mula po sa Radyo ng Bayan, Cebu City. Narito naman po ang Zamboanga Radyo ng Bayan kasama si Danny Macansantos. Magandang umaga, Danny. Konektado ka. Muchas gracias. Buenos días. Mula na ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga ang pamimigay ng rice assistance sa mga magsasaka na napektuhan ng mahabang tagtuyot bilang bahagi ng calamity assistance sa pamagitan ng Food for Work Program ng national at gobyerno lokal sa tulong ng Office of the City Agriculturist, Department of Social Welfare at ang Regional Office ng Department of Agriculture. Ayon kay Assistant City Agriculturist Teodulo Adora, 3,000 mga magsasaka ay ang maging benepisyaro ng programa at bawat isa sa kanila ay makakatanggap ng 25 kilo ng bigas. Sa ngayon ay nasa 700 na 768 mga magsasaka ang nakatanggap ng bigas at magpapatuloy ito hanggang sa kompletong maipamigay sa 3,000 mga magsasaka beneficiaryo ng programa. Samantala, nitong Miyerkules ay nabigay naman din ang Department of Agriculture Regional Office
ng mga farm equipment sa 60 mga magsasaka sa Zamboanga bilang tulong sa mga naapektuhan ng El Nino phenomenon. Para sa Radyo Vision, Danny Macal Santos, Radyo ng Bayan Zamboanga. Maraming salamat. Maraming salamat, Danny Macan Santos. At yan po ang unang sigwanda ng ating mga provincial reports. Bayan Patrol Report! Para naman po sa mga nagtatanong ng lagay ng panahon natin ngayong umaga, puntahan po natin live sa Pag-asa DOST ang ating kasamahan na si Desiree Zonyo. Magandang umaga, Desiree, konektado ka. Yes, magandang umaga, Zarina, Sir Alan, at sa ating mga taga-subaybay. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Ngayong araw ng Biyernes, panibagong weather system itong nakaapekto dito sa ating bansa. Yan po yung tinatawag na ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Sa mga ngayon lamang narinig itong nasabing weather system, ito po ay tumutukoy sa lugar sa ating atmosfera kung saan nagtatagpo yung hangin na mula sa northern at sa southern hemisphere. Sa kanilang pagsasalubong, nakakabuo ng mga kaulapan na posibleng magdulot ng mga pag-ulan. Ngayong araw nga umiiral ito dito sa may bahagi ng Southern Mindanao at magdadala ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan, partikular na dito sa may bahagi nitong Davao Oriental, ganun din dito sa may Davao del Sur, pati na rin sa may bahagi nitong Soc-Sargen, hanggang dito sa may ARMM, pati na rin dito sa may bahagi nitong Davao Region. Dito naman sa atin sa may bahagi nitong Metro Manila at sa natitirang bahagi nitong ating bansa, paghandaan lamang natin itong mga tsansa ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Inaasahan naman itong maaliwalas na panahon sa mga susunod na oras, pero posible pa rin ang pag-iral ng mga thunderstorms. Sa mga maghahabol naman ng gawain bago matapos itong linggo natin sa huli nating linggo sa trabaho, ano kaya ang magiging lagay ng panahon? Dito sa atin sa Luzon, sa Metro Manila, inaasahan din itong pangkalahatang maaliwalas na panahon. Ang temperatura yan po ay between 25 hanggang sa 34 degrees Celsius. Sa may Baguio City naman, nasa pagitan ng 16 hanggang sa 25 degrees Celsius itong inaasahang temperatura. Sa may bahagi naman itong Tuguegarao, posible ang umabot sa 38 degrees Celsius na agwat ng temperatura. Silipin naman natin dito sa may bahagi ng Visayas, dito sa may Tacloban hanggang sa may bahagi nitong Metro Cebu, fair weather condition naman ang iiral. Ang temperatura, yan po ay between 33 degrees Celsius sa may bahagi nitong Tacloban at 34 degrees Celsius sa may Iloilo, Bacolod at pati na rin sa Metro Cebu. Panghuli na lamang dito sa may rehiyon ng Mindanao, dito sa may bahagi ng Cagayan de Oro, maaliwalas ang panahon. Pero kung kayo po ay nakasubaybay sa atin dito sa may Metro Davao at pati na rin sa may Zamboanga, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa mga susunod na oras. Kaya huwag ninyong kalilimutan na magdala ng payong sa inyong mga lakad. Ang temperatura yan po ay between 33 degrees Celsius mula sa Cagayan de Oro hanggang sa may bahagi nitong Zamboanga. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Zonyo, Media ng Bayan. Maraming salamat, Desiree Zonyo. Mga kaibigan, ang oras po natin, meron tayong 28 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga. At ang susunod na pag-uusapan naman natin ay tungkol po sa mga kooperatiba. Alam ho ninyo, itong grupo ng mga kooperatiba sa pakikipagtulungan ng Cooperative Development Authority ay magkakaroon po ng isang National Cooperative Summit. Nako, paano higit na mapapalago ang kooperatiba? Napakahalaga kasi ng mga cooperatives na makatulong sa kabuhayan ng bawat individual. Mayroong mga naglalakihang kooperatiba na ang assets talagang milyon-milyon. Yes. Ayun. Kaya mahalagang mapag-usapan natin yan at kung paano magtutulungan ng pamahalaan at ang pribadong sektor para sa higit na ikauunlad na ating mga kooperatiba. At kaugnay po niyan, makakasama natin ngayon live sa studio si Mr. Danny Ang, Managing Director, at si Ms. Alma Ferreros, Director po ng Philippine Cooperative Center. Magandang umaga po, Sir Ang and Ma'am Ferreros. Yes. Magandang umaga din po sa inyo. Good morning. Good morning din po, ma'am. Good morning. Okay. Bigyan nyo kami ng backgrounder please muna dito sa nakatakdang ganapin na nationwide activity ng inyong grupo, itong 13th National Cooperative Summit. Opo. Sino po? Mr. Am, please. Opo. Sige po, ang National Cooperative Summit ay ginaganap po tuwing 2 taon. Yung huli naming summit,
yung 12 National Cooperative Summit ay ginanap sa Cebu. Opo. So after 2 years, dito naman sa Metro Luzon. Manila. Luzon. Bali, bahagi ito ng Luzon kasi niro-rotate namin sa Luzon, Visaya, Mindanao. Okay, yung purpose ng summit na ito ay para ipunin yung lahat ng mga aktibong leader ng kooperatiba at ang mga representante ng gobyerno natin na merong programa para sa kooperatiba. Sa taong ito ay pag-uusapan namin ano na ba yung aming inabot na development sa aming kilusan, ano ba ang kulang. At dahil nandun yung gobyerno, gusto rin namin malaman sa ating pamahalaan ano naman yung gusto nila o kaya nilang ibigay na tulak pa. Ang habol kasi ho namin ay mainstream Yung kooperatiba kasi mukhang pag sinabi mong kooperatiba, kami-kami, kayo-kayo. Gusto sana namin na Maling yung konsepto ng cooperativism yun, di ba? Tama po. Pero yun na nakagawian sa Pilipinas So gusto sana namin maging isa siya sa mga choices. Halimbawa, pupunta ka ng grocery. Hindi lang SM ang nasa isip mo, hindi lang yung mga commercial. Pwede mo ring option na puntahan yung grocery ng kooperatiba. Yes. So yun ang tinatawag naming mainstreaming. So nandun ho kami ngayon sa mahirap na yugto ng mainstreaming dahil hindi ho kami sanay sa ano ba yan? Yung labanan ng mga negosyo. Yung friendly competition. Hindi pa kami sanay. So sinusubukan ho namin ngayon na pumunta sa ganun larangan. Si Miss Alma naman, kung halimbawa po ibabase natin sa mga records na hawak ninyo ngayon, gaano karami na ang mga cooperatives natin sa buong Pilipinas, more or less? Ngayon po, mga more than 24,000 na po. 24,000 cooperatives. At karamihan po sa mga kooperatiba na ito, anong sektor, kumbaga yung kanilang mission vision, halimbawa, nasa larangan ba ng pagpapahiram, pagnenegosyo, mini-grocery, yung iba, nagtatayo pa ng mga transport cooperative, yung iba, mga gasolinahan, yung mga ganyan. Base po sa records nyo, saan doon? Karaniwan na po talaga ang mga kooperatiba ay nagpapautang at meron naman pong interes yun para naman syempre sa operations, di po ba, nang may maliit na interes lamang, mas mababa kaysa sa karaniwan, lalo na po sa bangko. At ito po ay may iba't ibang klase po ang kooperatiba. Yes. Ang number 1 nga po ay para makatulong sa mga nagnanais magnegosyo at ganoon din po yung katulad nung usually nag-umpisa ho talaga ang pagka sinabi ho natin kooperatiba sa mga magsasaka, di po ba? Nagbibigay po ng puhunan din sa mga magsasaka, sa mga nagnanais magnegosyo at ganoon din po sa mga gustong magpaaral ng mga anak, di po ba? Kaya yun po ay malaking naitutulong ng kooperatiba, lalong-lalo na po doon sa mga walang kapasidad na magbigay ng mga collaterals na hinihingi ng lalo na sa business sector. Pero ang kooperatiba ho, ang pinaka lang ho nila yung yung character mo. Yun lang ho ang basihan at pagtitiwala sa mga tao. Yun po ang ng kooperatiba. Ma'am Sir, ngayon, paano nyo ilalarawan yung bilang ng mga kooperatiba sa bansa? Dumadami ba o paunti-unti? Or paunti ng paunti dahil yung iba hindi na kinakaya? Or tsaka nyo magiging indikasyon? Actually, talaga pong marami ang kooperatiba. Pero ang layunin ho talaga, siyempre, nandun na ho tayo sa papalakas, di po ba? Lalo na ngayon napasok na ho tayo sa integration ng regional integration. Major threat sa mga bangko nga ho, di ba? Nagsasama-sama sila. So ganun din po ang iniisip ng mga kooperatiba na magsama-sama magpalakas, no? Kaya nga po meron kaming unions and federation. Pero as much as possible, ninanais ho talaga namin na maging isa ang kooperatiba. Pero syempre, may kanya-kanya, katulad doon sabi nga ho ninyo, may kanya-kanyang klase. Katulad doon ng transport, meron po dyan sa
pagsasaka, ganun ho. At saka usually dito po sa NCR din, sa Luzon, ay mga pagpapautang ho, yung mga credit cooperative. Ayan, okay. Ang isa sa tinuturing na mahalagang factor sa katatagan ng mga cooperative ay yung mga miyembro nito. Mahalagang mahalagang batid din ng mga miyembro ng cooperative yung kanilang responsibilidad o tungkulin bilang miyembro ng mga cooperative na kanilang kinabibilangan. Sa ngayon, kumusta ang feedback natin dito sa aspetong ito? Kasi yung iba, ang pananaw nila pag sumali sa cooperative, okay, sige, makakahiram ako ng pera rito, mag-i-invest ako ng konti, makakahiram ako. Pero halimbawa, pag minsan doon sa aspeto na pag babayaran na yung responsibilidad na ganon, dahil pera ng lahat yan di ba? Minsan yung iba, pwedeng i-delay ng konti, sinasabing ganon. Sa ngayon, kumusta ang awareness ng mga cooperative members sa aspetong ito po, base sa inyong mga pag-aaral? Karanasan. Unique ho talaga ang kooperatiba. Yun ho ang hindi nalalaman ng iba. Bakit ho? Kapag naging member ka, kamay-ari ka na rin ng kooperatiba mo. So, one of the owner, hindi ka lang taga-utang kung hindi nagmamay-ari ka. Siyempre, kapag ikaw ang may-ari, nagmamalasakit ka, di po ba? Kaya ang mga miyembro po ay talagang, bagaman umuutang, ay isang paraan ng pagmamalasakit po nila ay yung nagbabayad po sila sa oras. Pero syempre hindi naman po natin nalalahat, di ho ba? Meron ho dyan na hindi nakakabayad. Pero still, sabi nga, malambot ang puso ng kooperatiba. Tumutulong pa rin ho. Halimbawa, hindi ka makabayad. Bakit? Nawalan ako ng trabaho. Tumutulong po ang kooperatiba na makahanap ng trabaho o makapagbukas ka ng isang negosyo through livelihood. At tinuturuan po iyan ng kooperatiba. So I guess yun yung isa sa mga secret para hindi mabuwag o mawala isang kooperatiba, yung malasakit sa miyembro. Okay? Siguro in closing, bigyan natin ng pagkakataon si Mr. Danny na imbitahan yung mga cooperative officers. Kailan na nga itong inyong National Cooperative Summit, Mr. Danny Ang, please? Sige, salamat po. Ang 13th National Cooperative Summit ay gaganapin sa October 24, 25, 26. Ano po yun? Lunes, Martes at Merkules. Saan po? Sa SMX Convention Center, Manila. Sa SM MOA. Opo. Ngayon, yung mga interesado, saan po sila pwedeng tumawag o kaya paano sila makikipag-ugnayan sa inyo? Okay. Yung aming recruitment center ay nasa Balete Extension, Quezon City. Telephone number po? Ang telephone number namin ay 727392. At meron din kaming pinablish sa mga Facebook account namin at sa aming website. Ang website po namin ay www.pccapex.com. Ayun. Nandun ho lahat yung mga impormasyon, kailan gaganapin, magkano yung registration fee. Opo. At mga available na hotel na pwede nilang tuluyan. Okay, salamat po ng marami sa inyong pagdating, Mr. Danny Ang, Managing Director ng Philippine Cooperative Center, at Ms. Alma Ferreros, isa po sa mga director din ng Philippine Cooperative Center. Thank you for joining us this morning. Salamat. Salamat po ng marami. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 39 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga. Sa puntong ito, mga kaibigan, dagdag na mga balita mula sa mga lalawigan. Bayan Patrol Report! Narito na po ang Lawag Radyo ng Bayan kasama si Ronald Valdriz. Magandang umaga, Ronald. Konektado ka. Gumagawa na ng hakbang ang mga opisyal ng Estado ng Guam at ang lokal na pamahalaan ng Ilocos Norte para sa inasahang sisterhood relationship na isasagawa ngayong taon. Ito ay matapos na muling imungkahi ng isang Filipino-American senator sa Guam na si Senator Rory Respicio ang kanilang kagustuhan na ilapit ang relasyon ng Guam at sa mga Ilocano. Ayon kay Angelo Marcos Barba, Vice-Gobernador ng Ilocos Norte, na kagagaling lamang ang isang dating opisyal ng Ilocos Norte na kamag-anak ni Senator Respicio at muling ipinabot ang kanilang matagal ng pangarap na sisterhood relationship ng Guam at Ilocos Norte. Sinabi ni Barba na 10 taon na ang nakalipas ng bumisita ang mga opisyal ng Guam sa Ilocos Norte at naunang iminungkahi ang nasabing plano at ipaabot muli itong nakaraang araw.
gumagawa na ng sulat at resolusyon ang Sangguniang Palalawigan para maisagawa na ang sisterhood signing na inasahan na isasagawa sa Guam at dito sa Ilocos Norte. Idinagdag ni Barba na malakihan niya ang may tutulong sa lalawigan ang mailapit ang relasyon ng lokal na gobyerno ng Ilocos Norte sa Guam, lalo pat may isang Ilocano na mambabatas na tutulong mula sa nasabing estado. Para sa Radyo Vision, Ronald Valdris mula sa DWF Radyo ng Bayan Lawag, Media ng Bayan. Maraming salamat, Ronald Valdriz. At mula sa Lawag City, punta naman tayo dyan sa Bicol Region, Radyo ng Bayan, Naga. Naritong report ni Jane Betito. Jane, good morning! Yes, maray na aga. Matagal na ang problema sa transportasyon ng biyaheng Bicol papuntang Maynila, inaabot ng 11 hanggang 12 oras. Kailangang bigyan ng prioridad ng mga Bicolanong leader. Isa umano sa maaring solusyon dito ang paglalagay ng South Expressway. Kailangan ding isakatuparan na ang pagsasaayos ng Philippine National Railways at hindi rehabilitasyon lamang nito. Kung maging madali na ang biyahe papuntang Maynila, malaking tulong ito sa mga magsasaka dahil mas mabilis na makakarating at maging sa ibang lugar maliban sa Maynila ang kanilang mga produkto. Ito ang pahayag ng Arsobispo ng Archdiocese ng Cáceres na si Most Reverend Rolando Tria Tirona. Nauna nang nagpahayag si Vice President-elect Leni Robredo na bibigyan ito ng pangunahing atensyon ang proyekto na magpapaikli ng biyaheng Bicol papuntang Maynila, planong kapareho ng South Luzon Expressway. Sinabi naman ni Congressman-elect Gabriel Bordado ng 3 distrito ng Camarines Sur na kanyang tututukan ang pagsasaayos ng serbisyo ng Philippine National Railways. Para sa Radyo Vision, Jane Betito, DWRB Naga, Media ng Bayan. Thank you. Thank you so much. Yan po ang report ni Jane Betito mula naman sa Radyo ng Bayan, Naga City. Diyan po sa Bicol Region. Ang oras sa buong Pilipinas, meron tayong 42 minutos na makalipas ang ganap na alas 6 ng umaga. Ngayon pong Friday, the 3rd day of June, taong 2016. Okay. At ngayon naman po, Sir Alan, makakasama natin ang ating ikalawang set of guests ngayong umaga. Makakasama natin ngayon si Kapitan Mar Masunggid at saka si Kapitan Marlon Balite na kapwa po mga barangay captain mula sa Davao City. At ang pag-uusapan natin itong pagpasok ng bagong administrasyon sa ilalim po ni President-elect Rodrigo Duterte. Pabatiin muna natin. Magandang umaga ating mga bisita. Captain Mar Masunggid. Sir, magandang umaga po. Boss Alan, magandang umaga. Alan lang po. Magandang umaga dito sa programa ngayon, Radio ng Bayan. Ako si Kapitan Mar Masunggid, ang founder, National President, Duterte for President 2016. Anong barangay po yung inyong pinamumunuan sa Davao? Barangay Arcastillo, Agdao District, Davao City. Isa rin akong board of director ng Liga ng mga Barangay, Davao City Chapter. And then, of course, ang aking barangay ay nasa gitna ng kalakitaan ng lungsod ng Davao. Okay. At nandito kami sa Manila, sa NCR para mag-ikot, para magkapasalamat. Kasi kami ang nag-start nitong movement na ito. Walang Duterte pag walang Masunggid. Walang Balite talaga. Despite na napakaraming naglalait sa amin noong nag-start pa itong movement na ito. Since 2014, February 2, up to now, wala kaming tigil sa pag-ikot sa ating mga kababayan. Hindi lang kami nag-ikot, ma'am, at busing na panahon ng kampanya o panahon ng movement. Kahit na sinasabi ni President-elect Duterte na I'm not interested to run for president. Hindi ako talaga interesado at may sakit ako, matanda na ako, wala akong pera. Despite na ganun, ang sinasabi namin talaga, ang aming movement tuloy na tuloy. Kahit na last hour na sa Makati, sinasabi ni President Trudy na sa harap ng mga ating mga negosyante na hindi siya interesado. Pero sa kabila, sinasabi namin na huwag kayong maniwala doon sa sinasabi niya. Ang totoo talagang tatakbo talaga si President Duterte 100%. Opo. Let's also welcome si Cap Marlon Balite. Kapitan, magandang umaga po. Hello, good morning.
Alan. Opo. Ano pong barangay naman ang inyong pinamumunuan sa Davao? Nasa Davao rin. Barangay 35, Dasdi, Davao City. Nandun din mismo sa sentro ng Davao. lungsod. Ako naman yung Secretary General ng movement, the 34 President 2016 movement. Ayun, okay. May tatanong pala ako, di ba nakikita natin palagi yung press conference ni President-elect Duterte doon sa Davao, yung building ng DPWH na sinasabi ngayon na pansamantalang, ano ba yun? Malacanang of the South. Anong structure po mismo yon? Anong yung building na yon? DPWH office po ba yon? Oo, DPWH yun. And then, katabi nun, dagat sa likod. Wow. Kakaiba yun. Okay. Ayun, sir. So ngayon, tapos na po yung ating pakikipaglaban, nanalo na, di ba po, ang ating kandidato. Ano naman po yung naramdaman nyo na yung effort nyo talagang nagbunga ng maganda? Oo nga eh. 2014 pa kami nag-umpisa. Oh, wow. Oo. Tuloy-tuloy na yon. So, ito si Mar, ito talaga yung nagpasimuno. And then, kaming dalawa talaga. So, ngayon, siyempre, presidente na, natutuwa rin kami. Si Sir Mar, kayo po yung nagsimula. Ano po ba yung nakita nyo kay President-elect Duterte para i-urge nyo na tumakbo at mamuno sa ating bansa? Una, based on the experience, ang ating President-elect ay 22 years in service as mayor. As mayor of Davao City. Opo. Now, former congressman, isang abogado at dating fiscal. Correct. Now, kung tingnan mo, ang kagalang-galang na Presidente Duterte ay nirespeto ng mga tao sa Davao at lalong nagrespeto sa mga tao. Kaya lang si President Duterte talagang prangka na prangka busing kapag magsalita siya. Wala siyang pakialam kung ano ang pwede itatago. Wala sa kanya yon. At least yung ganun, at least prangka masyado kaysa popurihin ka sa harap mo. Pag makatalikod ka na, talagang sisirain kayo ng hindi maganda. Sa ngayon pa lang, at least malaman natin kung bakit nanalo si Presidente Duterte by overwhelming dahil sa kanyang style. Yung parang ganun. Hindi ka masiguro tutulong sa kanya, boboto sa kanya kung pag-ayaw mo sa tao. Pero sabi ni President Duterte, sa ngayon pa lang, at least malaman na ninyo, dito ngayon, nakasama ko si Irma Astilla at mga grupo natin, si Joe Torbilla, na alam namin talaga kung ano talagang sinasabi ni President Duterte. Despite nga ganun, normal yan, part sa ating trabaho yan. Sa palagay ko, kayang-kaya ni Presidente na ma-meet yung problema ng mga tao. Ayan. Meron akong tanong. May lumalabas din na trivia tungkol kay President-elect Duterte. Mayor siya ng Davao. May mga gabi raw na talagang nagmamaneho siya ng taxi para obserbahan ang sitwasyon sa buong lungsod. Anong mga personal na experience nyo sa ganyang... Hindi, totoo yun, sir, diba? Kasi gusto niyo malaman na makita niya yung kung anong ordinaryong tao, makita niya. Kasi kung pag maglakad siya na as mayor, hindi niya makikita eh. Makikilala siya agad. So, yun talagang pagmamaneho ng taxi. Totoo yan. Para makita niya yung buong Davao City kung gabi na as ordinary lang na mamamayan. Hindi malalaman na si Mayor nag-observe sa atin. Ganon, ano? Totoo yan, totoo. Actually, maganda yun, no, sir? Kasi talaga first hand, nakikita niya. Pero yung dun naman po sa part ninyo bilang sa barangay level, gaano kalaki yung suporta ni Mayor and ngayon ni President-elect Rodrigo Duterte? Grabe ang suporta sa amin pag mayroon kaming inhingi sa kanya para sa mga constituents sa aming barangay. Wala namang ang kanya ganito kapag nagatulong ng tao yan, hindi niya kinakwenta o anong iniisip o sinong binibigyan. Parang gano'n si Mayor At yung kanyang sinasabi sa Davao, talagang sinusunod ng mga tao. Like for example, walang maninigarilyo. Sumusunod yung mga tao. Pag sinasabi ni President Duterte na hanggang alauna yung mga curfew, yung yung mga mga lasing na o nasa galing sa mga bar, kailangan na alauna, balik kayo sa bahay ninyo, matulog na kayo. Yung tao sumusunod. Pag sinasabi ni Presidente na during December yung mga paputok,
bawal talaga yon, talagang yung mga tao rin sumusunod. Pag sinasabi ni Presidente na yung speed limit, minsan, siyempre controversial, yung iba hindi nakaintindi, pero pagdating ng mga ilang buwan, na-realize na mga tao rin na para sa kanila rin. Para sa kanila rin, at medyo na-minimize yung mga banggaan, yung mga masagasaan. So, na-evaluate na mga dapuhin nyo, ito pala maganda. Pero dito naman sa national, sa palagay ko, hindi siguro pwede dahil marami itong mga superhighway na hindi siguro pwede gawin ng mga, hindi natin alam. But definitely, gagawa si Mayor ng kabutihan para sa taong bayan. Kasama rin natin sa umagang ito si Mr. Metudio Turbella. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa Sambayan ng Pilipino. Andito po kami ngayon, kasama ko si Kapitan Mar Masangid. Ilo po si Kapitan Mar Balite. Ako po ay voluntaryong sumama sa kanila. Taga-Davao din kayo, sir? Opo po. Actually po, kasama kami sa isang barangay, si Kapitan Mar Masangid, sa barangay Arcastillo ng Agdao, Davao City. Ako po ay voluntaryong sumama po sa kanila. So, yung ginagawa ko nung kasagsagan ng pangumpanya hanggang ngayon, just to coordinate kung ano lang iuutos nila sa akin po. Okay. Maganda yung banggit ni Cap Mar kanina, yung dun sa local level, yung implementasyon ng disiplina. Naalala ko nga noon nagpunta kami sa Davao. Yung station manager ng stasyon natin doon, radyo ng Bayan Davao, si Beng Alinio. Binibiro kami, wag kayo basta-basta tatawid sa mga bawal tumawid, sa mga hindi pedestrian lanes may mga CCTV dyan, baka mamaya masita kayo. Ganun daw katindi na hindi mo ina-expect kahit walang nagbabantay, may mga CCTV camera, kinakailangang ipairal ang disiplina. Ayun. Kasi kung gugustuhin naman, kakayanin ng disiplina di ba, ng bawat individual. And nabanggit din ni Kapitan Mar, kumbaga dumaan lang yung months, natanggap na at nagawa na ng mga constituents nyo rin po, yung ganung klase ng disiplina. So what more dito sa national? Katunayan, meron ng Oplan Rodi, Sir Alan, na sinisimula ng ating mga LGU. Yun yung meron mga nga sa Las Piñas Yes. Yung mga nasita, pinag-push up. 40 so talagang push-ups. hindi imposible. Kung ano yung nangyari sa Davao, kaya rin dito sa buong Pilipinas. Mayroon pa Kapitan. sa Davao, portion ng Davao na yung tatawid ka na biglang may sisigaw sa'yo. Yung may monitor. Bakit ka tumawid dyan? Magugulat ka na lang. Magugulat ka. Sino yun? Yung parang ganun. So, kung tingnan mo, sa palagay ko, kung anong ginagawa ni President-elect Duterte sa Davao, kayang-kayang gawin dito sa bansang Pilipinas. Ako hindi pa ako nakakapunta Davao, mga sira, pero I believe talaga Papasyal ka ron. Parang na-imagine ko tuloy bigla pagka hindi ka nagprograma, baka nagawi ka ng Davao City. Yes, sana pagdating ng panahon. So, Kapitan, ngayon, dito ang tawa din po inyong mga constituents na talagang nanalo si President-elect. Oo naman. Kasi ang predict ko nung kampanya pa, yan si President Duterte, si Mayor Duterte ay talagang manalo yan by overwhelming. Nakita ko nun talaga. Kasi sabi sa akin ng mga tao, baka daw may daya. Sabi ko yung daya, magawa lang yun pag 500 to 1 million siguro ang diferensya. Pero kung abot na ng mga 4, 5, 6, 7 million, 7 million, yes. Mahirap na yun. Talagang aalsa ng mga tao. Sir, matanong ko lang ito, alam naman natin na talagang nakikriticize si President-elect dito sa kanyang medyo mga little na pagmumura. Ano po ba yung dapat namin pagtanggap sa ganun yung way ng pagsasalita? Or ganun na po ba talaga siya? And wala siyang minimin na kahit ano or gustong masaktan? Alam mo, mag-start tayo ng kahirapan. Ang bunga niyan, kasarapan. Mas mabuti yung medyo controversial muna dahil mayroon pang resulta niyan pagdating ng araw. Pagdating ng araw, kasarapan na yan. Iba kasi si President Duterte kasi parang ka masyado yan. Mahirap yung Boss Alan, sasabihin sa'yo, Boss Alan, magandang lalaki ka. Sa totoo lang talaga. Talagang totoo eh. Pag nakatalikod ka na, ibang sasabihin. Yun ang hindi maganda na kay Mayor. Si President Duterte talaga, sinasabi, ang talaga yung totoo.
Yung talagang open sa iyo, yung talagang walang tinatago at gusto talaga kung kapag sinasabi niya, talagang sasabihin talaga. Kumbaga, expression lang din niya yung Ayun, pagmumura. expression. Tama po Ayun. ba? Si Kapitan Marlon po, mukhang may sasabihin din. Hindi, yun talagang ugali ni Mayor. Minsan mapagbiro yan. Okay. Pero ano yan kung ano yung sinasabi niya, pag ano na yan, talagang Pag seryoso. talagang tutuparin niya ng taga Davao. Kasi pero si Mayor naman, nirespeto ng taga Davao. Ayun. Okay. So sa puntong ito, nais nating pasalamatan ang ating mga naging bisita, si Captain Mar Masanggid, si Kapitan Marlon Balite, at si Mr. Mitudio Turbella. Sila ho yung mga taga Davao City. Thank you so much, gentlemen, for joining us this morning. Okay. Mga kaibigan, ang oras po natin, meron tayong 4 na minuto na lamang po bago sumapit ang alas 7 ng umaga. Sa puntong ito, Zarina, buksan uli natin ang ano yan? Yan ang ating cabinet. Gusto ko pong batiin si Nanay Cleotilde at si Kuya Joel ng happy birthday mula kay Jinky Perez. Uy, happy birthday po. Happy birthday. At saka ito, Ma'am, Sir, paki-announce po dyan sa aming lungsod sa Hinundayan, Southern Leyte. Happy Fiesta this coming June 5 from Jelly Angob. Maraming salamat po. Happy Fiesta. At good morning po. Maghapon na po ba ang ulan ngayon? Thanks po. Chris po ng Dasma, Cavite. And good morning po. Number 1 po kayo dito sa Pangasinan. Ang ganda po ng program nyo. God bless. Maraming salamat po. Okay. Meron din dito, ha? Good morning, Ma'am. Iba na pangalan mo. Salina. Salina. Zarina po, Zarina. Greet ko lang po ng advance happy birthday si Roylen Joy Cornelia Escaner from Mia Grace Escaner of Banate, Malungon, Sarangani Province. Good AM Radyo Vision. Gandang Serena at gwapong Sir Alan. Salamat po. Salamat. Totoo yun, Salamat totoo po. yan. Lagi kaming nanonood. Lagi kaming nanonood sa inyo. I-greet si Brad, ang sis, Guardians, at ang Sarcom Group from RMG Cards, Maramag ng Bukidnon. Salamat po. Hi po. Hi, H-A-I yung hi niya. Hi po. Binabati ko po sila Harrison, Giudin, Rambla na nanonood ngayon. Good AM, sir, ma'am. Kindly greet my husband, Edwin Aboliso, a happy birthday, celebrating his birthday on June 6 from wife Miriam Aboliso of Poblacion West, Pidigan, Abra. Okay. Ayun, Sir Alan, to habol ko lang po. Blessed Friday morning to all the staff of Radyo Vision. Pakibati naman po ng happy birthday kay Miss Marilyn Leonardo Tapit ng Pateros. May you have many birthdays to come. Greetings from Kuya Oying Tats and Charm Traqueña of Caruhatar, Valenzuela City. More power. Maraming salamat po. And with that, gusto ko po magpasalamat sa ating mga nag-text, nakinig at nanood ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Kung na-miss niyo po ang aming edisyon ngayong umaga, maaari po kayong mag-log on sa youtube.com. Muli, ako po si Zarina Lusuegro. At sa pangalan po, mga kaibigan ni Cap Francis Cancino, ako po si Alan Alianige. Hanggang sa Lunes ng umaga sa pagbabalik ng Radyo Vision sa Media ng Bayan.